Horror Stories by Forest Secrets. Sa isang tahimik na bayan sa Nueva Ecija, may isang lumang sementeryo na hindi gaanong napapansin ng mga tao. Kapag araw, ordinaryo lamang itong lugar. Mga puntod na natatabunan ng damo, mga punong akasya na nagbibigay ng lilim, at mga nitso na tahimik na nakatayo sa magkabilang bahagi ng makitid na daan. Pero kapag sumapit na ang gabi, may mga bagay na hindi na dapat nakikita ng mga buhay. Ito ang kwento ni Rogelio, isang sepulturero na halos 20 taon nang nagtatrabaho sa sementeryong iyon. Sanay na siya sa amoy ng lupa. Sanay na siya sa katahimikan. Sanay na siya sa mga tunog na para sa ibang tao ay nakakatakot. Ang pag-aspas ng mga dahon, ang pag-ihip ng hangin, ang kalusko sa pagitan ng mga puntod. At kahit ilang beses na siyang nakakita ng kakaibang bagay, hindi niya kailanman inisip na darating ang gabing magiging saksi siya sa isang krimeng hindi matatapos sa pagnanakaw. Isang krimeng hahantong sa isang bangungot. At ang pinaka nakakatakot, hindi ang mga magnanakaw, kundi ang may-ari ng kabaong. Noong mga panahong iyon, ay may isang kilalang doktor sa kanilang bayan na biglang pumanaw dahil sa karamdaman. Mataas ang respeto sa kanya ng mga tao. Marami siyang natulungan. May mga mahihirap na hindi na niya sinisingil. May mga pasyenteng kahit hindi makabayad ay ginagamot pa rin niya. Kaya nang siya ay pumanaw, naging malaking balita iyon sa buong lugar. Dinala ang kanyang katawan sa isang punerarya at pagkatapos ng ilang araw ay inilibing siya sa sementeryong binabantayan ni Mang Rogelio. Ayon sa mga kamag-anak, bago ilibing ang doktor, pinasuot sa kanya ang ilan sa mga mamahaling gamit na naging bahagi ng kanyang buhay. Isang gintong relo, isang makapal na gintong singsing, isang kwintas, at isang pares ng hikaw na regalo raw sa kanya noon ng kanyang asawa. Maraming taon na ang nakakalipas. Hindi iyon lihim sa mga kamag-anak, ngunit hindi rin iyon dapat malaman ng ibang tao. Dahil matapos ang libing ay may isang bagay na hindi alam ng pamilya. May nakarinig pala sa kanilang usapan at ang mga taong iyon ay may masamang balak. Ilang gabi matapos mailibing ang doktor, nakaupo si Mang Rogelio sa maliit na kubo malapit sa entrance ng sementeryo. Mag-aalas 12 na ng gabi, malamig ang hangin, tahimik ang paligid. May hawak siyang maliit na flashlight habang nakikinig sa radyo. Maya-maya ay may narinig siyang tunog mula sa malayong bahagi ng sementeryo. Isang kalabog. Huminto ang tunog, pagkatapos ay isa pang kalabog. Napatingin si Mang Rogelio sa madilim na bahagi ng sementeryo. Akala niya ay baka mga asong gumagala lang. Pero nang itutok niya ang flashlight, walang aso at walang tao. Kaya binalikan niya ang kanyang upuan. Ilang minuto lamang ang nakalipas nang makarinig muli siya ng kalabog. Sa pagkakataong iyon, malinaw na. May mga yabag. Hindi iyon yabag ng isang taong naglalakad lamang. Parang may ilang taong maingat na umiiwas sa mga puntod. Kinuha ni Mang Rogelio ang flashlight at dahan-dahan na lumabas ng kanyang kubo. Hindi siya sumigaw,
Hindi siya agad lumapit. Sa halip ay nagtago siya sa likod ng isang malaking puntod. At doon niya nakita ang 3 lalaki. Nakasuot sila ng madidilim na damit. 2 ang may dalang pala. Ang isa naman ay may dalang malaking bag. At dire-diretso silang pumunta sa puntod ng namayapang doktor. Nanlamig si Mang Rogelio. Alam niya agad kung ano ang balak ng mga ito, pagnanakaw. At bago pa siya makagawa ng ingay, sinimulan na nilang hukayin ang puntod. Halos kalahating oras silang nagtrabaho. Tahimik ang buong sementeryo. Tanging tunog ng pala lamang sa lupa ang maririnig hanggang sa tuluyang makita ang gilid ng kabaong. Hinugot nila ito mula sa lupa at doon nagsimulang manginig ang mga kamay ni Mang Rogelio. Hindi dahil natatakot siya sa mga magnanakaw, kundi dahil may kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman. Biglang bumaba ang temperatura. Parang naging napakalamig ng hangin. Ang mga dahon ng puno ay nagsimulang gumalaw kahit walang malakas na hangin. At mula sa malayo ay may narinig siyang mahinang tunog, parang umiiyak na babae. Subalit hindi iyon napansin ng mga magnanakaw. Pinuksan nila ang kabaong. Isa sa kanila ang sumilip sa loob. Pagkatapos ay ngumisi. Kinuha nila ang gusto nila. Kinuha nila ang gintong relo, ang singsing, ang kwintas, at ang hikaw. Isang lalaki ang nagsabi na kunin na rin nila ang anumang mahalagang gamit na makita. Ngunit bago pa nila tuluyang maisara ang kabaong, biglang namatay ang ilaw ng kanilang flashlight. Kasabay noon, namatay din ang flashlight ni Mang Rogelio. Napuno ng dilim ang buong sementeryo at pagkatapos ay may narinig silang isang boses. Mahina at halos pabulong, pero sapat na para marinig. Ibalik ninyo. Napatigil ang 3 magnanakaw. Nagkatinginan sila. Akala nila ay may ibang tao, pero walang ibang tao sa paligid. Muli nilang narinig, mas malapit. Ibalik ninyo ang akin. Biglang nahulog sa lupa ang hawak na alahas ng isa sa mga magnanakaw. Napaatras siya at sa loob ng ilang segundo ay may nakita si Mang Rogelio sa tabi ng bukas na kabaong. Isang lalaki, nakasuot ng puting damit, maputla ang mukha at nakayuko ito. Hindi gumagalaw, hindi humihinga at hindi nagsasalita. Pero alam na ni Mang Rogelio kung sino iyon. Nagsimulang umatras ang mga magnanakaw. Ngunit biglang may kumalabog sa loob ng kabaong. Parang may kamay na malakas na tumama sa takip. At pagkatapos ay unti-unting gumalaw ang takip ng kabaong. Hindi ito bumukas, pero gumalaw. Parang may tao sa loob na pilit itong binubuksan. Napahiyaw ang isang magnanakaw. Tumakbo siya at sumunod pa ang isa. Ngunit ang ikatlo, hindi siya nakatakbo. Parang may humawak sa kanyang mga paa. Pagtingin niya sa lupa, walang kamay at walang tao. Subalit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. At pagkatapos ay narinig niya ang boses. Direkta sa kanyang tenga. Hindi sa iyo ang kinuha mo. Bigla siyang bumagsak. Hindi na nakatiis si Mang Rogelio. Tumakbo siya patungo sa maliit niyang kubo at doon nagtago. Narinig niya ang sigawan ng mga magnanakaw. May isa na tumakbo palabas ng sementeryo.
may isa namang paulit-ulit na sumisigaw. At pagkatapos, tumahimik na ang lahat. Makalipas ang ilang minuto, ay dahan-dahang lumabas si Mang Rogelio. Wala na ang tatlong lalaki, ngunit naiwan ang isang bagay, ang mga alahas. Nasa ibabaw mismo ng kabaong. Maayos na nakalagay, parang may kamay na nagbalik ng mga iyon. Hindi na naghintay si Mang Rogelio. Agad siyang pumunta sa barangay at iniulat ang nangyari. Kinabukasan, dumating ang mga otoridad. Natagpuan nila ang puntod na hinukay. Natagpuan din nila ang mga alahas at kalaunan nahuli ang mga magnanakaw. Pero ang kanilang mga kwento, ang mga iyon ang hindi madaling ipaliwanag. Ang isa sa mga magnanakaw ay natagpuan ilang kilometro mula sa sementeryo. Ang sabi niya, habang tumatakbo siya, ay may naririnig siyang yabag sa likod niya. Hindi niya makita kung sino. Subalit sa bawat pagtakbo niya, may sumusunod. Kapag bumibilis siya, bumibilis din ang yabag hanggang sa may bumulong sa kanyang likuran. Bakit mo kinuha ang hindi sa iyo? Paglingon niya, wala siyang nakita, ngunit bigla siyang nawalan ng malay. Ang isa naman ay nagsabing nakakita siya ng lalaking nakatayo sa gitna ng daan, nakasando, maputla, at nakatingin lamang sa kanya. Nang lumapit siya, ay biglang nawala ito. Pero nang makauwi siya, ay may naiwan na bakas ng putik sa loob ng kanilang bahay. Mga bakas ng paa, at ang direksyon nito ay papunta sa kanyang kwarto. Ang mga bakas ay basa, parang bagong galing lang sa sementeryo. Samantala, si Mang Rogelio ay hindi na muling naging pareho. Ilang gabi matapos ang insidente, patuloy siyang nananatili sa sementeryo. Subalit, hindi na siya natutulog ng mahimbing. Palagi siyang nagigising sa parehong oras, 3:00 ng madaling araw. At sa bawat paggising niya, may naririnig siyang yabag sa labas ng kanyang kubo. Pagkatapos ay titigil. Isang gabi ay hindi na niya napigilan ang sarili. Lumabas siya. Itinutok niya ang flashlight sa direksyon ng puntod ng doktor. At doon niya nakita ang isang figura, nakatayo sa tabi ng puntod. Hindi gumagalaw, hindi naglalakad. Parang naghihintay lamang. Nanginig si Mang Rogelio, pero hindi siya tumakbo. Sa halip ay nagtanong siya, "Doktor, kayo po ba yan?" Tahimik lamang. Lumapit ng kaunti ang figura at pagkatapos ay narinig niya ang mahinang boses. "Salamat." Pagkatapos noon ay nawala na ang figura. Kasabay ng pagkawala nito, biglang namatay ang flashlight ni Mang Rogelio. At nang muling umilaw ito, wala na ang tao. Kinabukasan ay napansin ni Mang Rogelio ang isang kakaibang bagay. May mga bulaklak sa puntod ng doktor. Hindi niya alam kung sino ang naglagay nito. Walang nakakita. Subalit ang pamilya ng doktor ay nagsabing hindi sila nagpunta roon ng gabing iyon. At sa tabi ng mga bulaklak, may isang maliit na papel. Isang sulat, walang pangalan, walang pirma. 3 salita lamang ang nakasulat. "Maraming salamat, Mang Rogelio." Lumipas ang 1 taon. Hindi na muling nangyari ang pagnanakaw sa puntod ng doktor. Pero may isang bagay na hindi nawala. Kapag may bagong supulturero na nagtatrabaho sa sementeryo, palaging ipinapaalala ni Mang Rogelio ang isang bagay. Huwag na huwag gagalawin ang puntod ng doktor.
Wag na wag magtatangkang kumuha ng anumang bagay mula sa loob nito. Dahil ayon sa kanya, hindi lahat ng patay ay tuluyang nakakalimot. May mga taong kahit nasa ilalim na ng lupa, ay may mga bagay pa ring ipinaglalaban. At may mga ninakaw na gamit na gustong-gusto nilang maibalik. Ngunit ang pinakanakakatakot sa kwento ni Mang Rogelio ay hindi ang pagpapakita ng doktor, hindi ang pagbukas ng kabaong, hindi rin ang mga magnanakaw na nawalan ng malay, kundi ang isang bagay na nalaman niya makalipas ang maraming taon. Nang muling ayusin ang lumang bahagi ng sementeryo, nakita ng mga manggagawa ang isang maliit na lumang kahon na nakabaon malapit sa puntod ng doktor. Nang buksan nila, may nakita silang lumang litrato. Larawan iyon ng doktor habang nabubuhay pa. At sa likod ng litrato ay may sulat. Nakasulat doon ang petsa ng pagkamatay niya. At ang ilalim nito ay may isa pang pangalan. Pangalan ng isang taong hindi kailanman naging bahagi ng pamilya. Pangalan ng isang taong hindi rin kilala ni Mang Rogelio. Ngunit nang tingnan niya ang litrato, nanlamig ang buong katawan niya. Dahil ang taong nakatayo sa likod ng doktor sa litrato ay isa sa 3 magnanakaw. Ang taong iyon ay nakangiti sa kamera. At ayon sa petsa ng litrato, 20 taon na bago pa siya namatay, kasama niya ang doktor. Hindi na malaman ni Mang Rogelio kung ano ang tunay na relasyon ng magnanakaw sa doktor. Ngunit mula noon ay may isang paniniwala na hindi niya makakalimutan, na baka hindi aksidente ang nangyari sa sementeryo. Baka hindi lang basta ninakaw ang mga alahas. Baka may isang lumang lihim na nakabaon kasama ng doktor. At baka ang 3 magnanakaw ay hindi lamang bumalik para magnakaw. Baka may isa sa kanila na may alam sa isang lihim na gustong itago ng doktor kahit pagkamatay nito. At hanggang ngayon, kapag tahimik ang sementeryo sa isang lugar sa Nueva Ecija at sumapit ang 3:00 ng madaling araw, ay may mga nagsasabing may isang lalaking nakasuot ng puting damit na naglalakad sa pagitan ng mga puntod. Hindi siya nananakit, hindi siya humahabol, hindi siya nagsasalita. Naglalakad lamang siya patungo sa kanyang puntod. At bago siya tuluyang mawala sa dilim, may maririnig na mahinang bulong. Huwag mong kukunin ang hindi sa iyo. Dahil sa sementeryong iyon, may mga patay na maaaring nakalimutan na ng mundo. Pero may ilan na hindi pa handang kalimutan ang kanilang mga naiwan.